Sir Jarius, and good morning to... Sino kasama natin ngayon? Si Miss Relza. Relza po. Hi, good morning, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yung 100% illegal, ano kayang tawag nyo dito sa Natiklo, sa Lapu-Lapu City, sir? Bakit ganon? Yeah. Wala ho talagang ano po yun eh. Wala talagang lisensya galing sa PAGCOR. Pero nung kami ay pumunta roon, in flagrante, dito, caught in the act. Right there and then, kita namin na may mga scamming activities in the guise of offshore gaming operation. Ano mga klaseng scamming ito? Cyber scamming? Yeah. Well, basically, lagyan ko po muna ng context. Okay. Ang nangyari talaga, noong July 21, may 3 Indonesians na nakatakas doon sa compound na yon. Kasi basically, they were being held against their will. Itong mga Indonesians pala, itong mga na-rescue natin doon, sila ay galing pa po ng Bamban at saka Porac, no? Tapos mga remnants ito yung mga nakatakas, ito yung mga hindi natin nahuli noong operations natin doon sa Bamban at saka dito sa Porac. And last June 8, nung a day after the operation natin doon sa Porac, nilipad sila via Clark International Airport papunta ng Lapu-Lapu. So, nakatakas sila noong July 21 and July 22 na-rescue sila, napunta sila sa DOJ Iacat ng Region 7 at saka sa NBI Region 7. So, nakipag-ugnayan yung NBI Region 7 sa atin. So, kinase build up natin, inayos natin, matingnan kung anong maganda na gagawin. So, we were able to secure a mission order from the Bureau of Immigration for the rescue of 13 identified Indonesians doon sa location. But when we arrived noong August 31, there were only 6 out of the 13 na na-rescue natin. So, pagdating namin doon to effect the rescue, nabigla kami na hindi naman pala basta-basta rescue lang ang gagawin namin, kundi talagang all-out na raid ng Pogo. Kasi 3 iba't ibang locations within that particular 2.1 hectare tourist garden hotel were operating a Pogo-like scam hub. Okay. At itong 3 ito, iba-ibang building? Yeah, they were located in 3 different buildings. Now, the other day, nakapag-secure ng search warrant itong NBI Region 7. So, ginalugad na nila yung buong lugar. Kasi remember, what we had in the first operation was only a mission order to effect a rescue. Hindi namin nagalugad yung buong lugar kasi wala kaming search warrant. Pero we already took custody of the place. Sinara na natin yon kasi naglabas na ng order sa Executive Secretary at naglabas na rin ng order yung mayor ng closure. Then, nung naisara natin, the other day, nakuha ng search warrant at hindi lang pala 3, kundi 5. 5 scam farms doon sa loob ng compound na yon. Okay. So, itong 5 na ito, iisa lang ang pinaka-top, henchman nila. Parang ganoon ang nangyayari na merong isang malaking financier lang nanggaling pa yata dito sa Porac pa. So, iisa lang. I don't know, Filipino o foreigner? Chinese. Na-identify naman natin, nakuha natin siya, nakasuhan na natin siya ng qualified trafficking in person. Actually, mag-ama sila. Mag-ama. Okay. Mag-amang Chinese national. Yung tatay, siya ang presidente ng Chinese Merchant Guild ng Lapu-Lapu. Siya talaga ay nanggaling pa doon sa Porac. No, nakatakas siya, hindi nahuli. So, nirelocate lang niya yung kanyang operation diyan sa Lapu-Lapu. Kung siya ang presidente kanyo ng Chinese Merchants Guild sa Lapu-Lapu City, matagal na siyang nakatira ron, kung gano'n, ano? Opo, matagal na po talaga. He already
nakapag-develop na siya ng ng network doon sa lugar. In fact, kung di ako nagkakamali, he was appointed as a consultant by the LGU of Lapu-Lapu City. Ganon. Appointed consultant pa siya. Ibig sabihin, may mga tinutulong kuno siya, no? Kunwari, sa local government. Oo, kasi nakita natin, marami siyang naibigay ng mga kung ano-anong tulong doon sa city government of Lapu-Lapu. Namimigay sila ng mga computers, desktops, and so on and so forth. At saka hindi ito unang pagkakataon na na-raid pala yung Tourist Garden Hotel. Way back in 2019, yung isang KTV bar sa loob ng Tourist Garden Hotel ay na-raid kasi merong 30 plus na mga babae who were being prostituted, who were being trafficked. Unfortunately, hindi nag-prosper yung kaso. So, hindi nag-prosper? Na-dismiss yung kaso. Bakit? Ano nangyari noon, yung 2019 case? I'm not privy to the documents, pero based doon sa research namin through the news media, na-dismiss yung kaso kasi yung mga kababaihan eventually nag-desist doon sa kanilang pag-file ng kaso laban doon sa 4 na na-identified na mga bosses ng lugar na yon. At mga Chinese din yun, yung may-ari, yung nag-ooperate noon? At sangkot din itong mga... The women who were supposedly being trafficked and rescued were all Chinese at saka yung supposed operators ng trafficking in person hub ay mga Chinese din, mga babae. So they were all Chinese nationals. At may kinalaman din dito sa nahuli nyo ngayon naman. Doon talaga. Yung KTV bar ay nasa loob mismo ng Tourist Garden Hotel. Pero ang may-ari ba, Director Winston, ay yun ding Chinese na... Ano ba pangalan nito, yung mag-ama? Xiao yung kanilang apelido I forgot. Si Xiao, yung anak si Xiao Long. Yung tata I forgot yung kanyang pangalan, no, yung kanyang given name. But they're Xiao. Xiao ang kanilang family name. Sangkot din sila dun sa unang raid na yon, yung 2019, itong mag-amang Xiao or any of the two of them? Doon sa 2019 raid, hindi sila kinasuhan. Ang kinasuhan lamang ay yung actual operators ng prostitution hub doon sa isang KTV bar sa loob ng Tourist Garden Hotel. Yung Tourist Garden Hotel kasi has different business permits. May permit for internet cafe, meron for the hotel itself, meron for the KTV bar, and restaurant, if I'm not mistaken. At the very least, there are 4 business permits. One for the restaurant, one for the KTV bar, one for the hotel proper, and one for the restaurant, KTV bar, hotel, and yung internet cafe. Ngayon, sino ba ang may-ari naman itong tourist spot na to, yung Garden Hotel? Tourist Garden Hotel. So, ngayon, kami nakikipagtulungan sa LGU ng Lapu-Lapu to get the contract of lease, so to speak. Kung ito nga bang mag-amang Xiao ay meron lamang long-term lease doon sa lugar, or if they were already able to buy the property. Kasi nakita namin na basically yung mag-amang Xiao, they control everything doon sa compound. Wala kaming nakitang Filipino partners or whatsoever. So, practically, it's a 100% Chinese-owned company, which should not be the case. Contract of lease. Sino ang kakontrata nila? Ang City Hall ba mismo? No. Sinecheck namin pa. Hindi pa namin nakuha yung document. Ang NBI Region 7 at saka yung IACAT Region 7 ang nagpo-proseso sa ngayon doong mga dokumento ng mga request in relation to the contracts of lease, in relation to mga tax declarations and all other documents
regulatory documents in relation to that particular hotel. Kasi magiging ebidensya din namin yon sa iba pang kasong isasampa namin dun sa mga makikita pa namin mga taong may kinalaman sa operation na ito ng scamming. Kasi po, Director Winston, ang nasabi sa balita na ito raw ay dating public hotel. Kumbaga, That's true. That's true. Publiko. So pag-aari ng open to the public. Open to the public siya. In fact, nasa ano po siya nasa mga booking website siya even up to now. Pero when we raided the hotel, talking to the receptionist, to the other Filipino staff, apparently 100% of the hotel is now occupied by the foreign workers ng mga scam farms na mga ito. So, tinanong namin, open pa ba sa public ito? Technically, open pa, sir. Pero parang ano na lang, parang sabi-sabi na lang na open sa public kasi wala naman ng bakanting kwarto talaga. Lahat ay para na sa mga trabahador nitong scam farm na ito. Pero pag sinabing publicly owned o publicly open to the public, di ba ibig sabihin yan, ang may-ari niyan ay gobyerno, yung TIEZA, yung dating Philippine Tourism Authority, di ba ganon? Or City Hall, local government? No. Or provincial government? Meaning to say, open to the public, meaning to say, open lang doon sa, kung anybody who would want to. Hindi siya publicly owned, hindi siya government owned. Check namin, that's not the case. It's not government owned. Talagang privately owned siya na dati open to customers from anybody from the public. Kaya lang nung tinake-over na nga ng mga Pogo, wala na mga tagalabas na nakakapasok doon kundi yung mga trabahador na lang. Okay. So chine-check nyo ngayon kung lease lang po ito or binili na kasi illegal po kung binili na ito ng dayuhan. Ano po? Gawa nung po ito? Bawal sila magmayari. So we're just waiting for the update from our friends from NBI 7. Ngayon, ang nahuli nyo raw dito ay 163 foreigners? Technically, 169 ang ating nakuha doon ng mga foreigners. Now, let us qualify doon sa mga nomenclature. Una, we were able to rescue 6. Yun yung 6 doon sa 13 na subject ng mission order for the rescue. All Indonesians. Then, meron tayong kinasuhan na 16 na Chinese nationals. Then, meron tayong kinasuhan na isang Filipino na security guard na siyang nagdadala ng mga passports. Siyang may hawak ng mga passports ng mga Indonesian nationals. Then, all the rest, we're still evaluating. So, yung all the rest, ini-interview pa po natin, kinakausap pa po natin kasi technically, all of them, the 169 have all been arrested for immigration violations. Even those that have been rescued from the cyber hub, cyber scam hub. Sapagkat, in violation na sila doon sa kanilang conditions of stay dito sa Philippines. Kasi lahat sila nagtatrabaho sa isang illegal na aktibidad. No? So, all of them are technically arrested for immigration violations. Now, in relation to criminal violations, inaalam pa namin, so far, based 16 pa lang nakasuhan natin na foreigners, pero we're still interviewing people kung sino ba rito ang traffic at sino dito ang mga tinatawag nating the criminal perpetrators. But nevertheless, all of them, all Chinese nationals, as far as the Chinese government is concerned, they're all suspects because they were found working in a Pogo. Bawal kasi sa kanila yung gambling. So, ilan po ang Chinese dito, sir? In all? 90. 90. Chinese. 16, and 69 Indonesians. The rest, Malaysian, may isa yatang Malaysian, may ilang taga Myanmar, and merong Taiwanese. So, 5 nationalities. 5 nationalities. At ilan po ang Filipinos naman, bukod dun sa security guard? Mayroong 5 Pilipinas na nakuha doon.
Now, these Filipinas were, ngayon, ano sila, witnesses nila, datin sila, itong 5 Filipinas na ito ay parang mga admin staff, mga support staff at saka translators nitong mga lugar na ito. At ayon sa affidavit ng mga Filipinang ito, sila ay nanggaling pa sa Bamban at saka sa Porac. Mga export sila, so to speak. Nanggaling sila ron. So, after the raid, kasi March 24 po yung raid sa Bamban, Tarlac, at June 6 ba yun? June 7, doon sa... June 7. Sa Porac. Yung sa Porac. So, alam nila na illegal sila. Yung... Nakatakas sila, Sir Jarius. Nakatakas sila doon sa 2 hubs na yon. So, palipat-lipat. From Bamban, lumipat ng Porac. From Porac, ngayon naman, lumipat to Lapu-Lapu. No? So, ganun talaga ang sistema ng mga activities na ito. Kaya nga... So, alam nitong mga Filipinas, kanyo, no? Na ito, na illegal yung ginagawa nila. Yeah. Kaya tumatas sila doon. Kami. Kaya nga may mga diskusyon kami within the task group. This is a very complicated discussion because, well, the Filipinas are material to our cases kasi alam nila yung nangyari sa loob. They will be very good. They are very good witnesses, so to speak, di ba? Para mapin down yung mga Chinese suspects. But personally, yesterday we had a discussion about this. I am of the belief that the Filipinas, material witnesses they may be to the cases that we are filing against these Chinese nationals, they themselves are criminally liable because palipat-lipat na sila eh. They know what they are doing, no? Kaya lang if we file cases against them, our case against the foreign nationals, the owners might collapse. So sabi nga namin kahapon during the discussion, let us park this discussion for the meantime, then talk about it next week, no? Kasi talaga ako ang aking personal belief, I am firm in my belief that we should start filing cases against Filipinos who are found working and managing scam farms like this. Kasi para madala rin. At saka may mga heinous crimes na involvement din sila. Ngayon, paano nila na-transport, sir, na from Luzon to Cebu, yung ganun karaming mga parang bihag nila, no, na forced to work with them? Unless, lang po, voluntarily sumama sa kanila ito. That's the, how would I say it? That's the paradox. Kasi, by the way, let me qualify, no? Nung June 7, clarify, June 7, yung ating naging actual raid doon sa Pampanga, sa Porac. Kasi, remember, nung June 4, nakakuha kami ng warrant sa isang huwes dito sa Porac, sa Bulacan. Kaya lang, the same judge, binawi niya yung kanyang tinatawag na search warrant the following day, June 5. Kaya tinigil namin yung aming paggalugad doon sa lugar. No? Nung June 7, nakakuha ulit kami ng warrant. So June 7 na namin napasok yung buong lugar talaga. June 8, umalis na po sila. June 8, lumipad na sila from Clark International Airport at nakapunta na po sila dito sa Lapu-Lapu City. So, via plane. Kaya nga, ang paradox nga dyan is 300 people, more or less, were flown into Lapu-Lapu from Clark International Airport in different flights. So, sila ba ay nakatutok ng baril or what? Hindi naman. So, sabi namin, some of these are, how would I say it, vulnerable as they may be, they appear to be like willing victims, yung karamihan sa kanila. Yung karamihan sa kanila appears to be willing victims. Yung mga Indonesians lang talaga na nagpa-rescue ang talagang ayaw na nila dito sa trabahong ito kasi
kumbaga ang termino natin umay na sila sa panloloko, sabi nga nung isang tired already, tired from scamming, sabi nung Indonesia na kausap ko kagabi. Tapos sinasaktan daw ba sila? Tulad nung so far, walang indications ng pananakit. They are just being held against their will. Qualified trafficking pa rin ito kasi nga they were transported from one place to the other, no? That is one element of the crime, transporting to conduct illegal activities primarily for the purpose of labor exploitation. No, they were deceived. Itong 13 kasi, itong 6 na rescue natin, they were promised jobs other than the actual jobs that they were given. So, merong deceit na nangyari. And most importantly, na-exploit yung kanilang vulnerability. Anybody, primarily because they needed a job, no? So, in-exploit na lang yung kanilang pangangailangan ng trabaho. Pero at the end of the day, they lost all of their passports. Yung mga passports nila, kinukuha ng mga ng mga Chinese bosses nila. They had no freedom to mobility. They could not go out. So all the red flags, the hallmarks of trafficking in persons ay nandoon. Kaya naging qualified kasi ang biktima ay lagpas 5 katao, no? Pwede pa nga namin idagdag, pwede pa maging syndicated pa nga ito kasi 16 yung kinasuhan natin. At yung maglipat man tayo kay Alice Guo, sinampahan nyo na po ng kaso rin ng money laundering, 87 counts, am I right, sir? Opo, 2 kasong malalaki ang sinampa natin dito, yung qualified trafficking in persons at saka yung money laundering na 87 counts. So, based on the timeline na pinoproject namin, although we don't want to impose upon the Department of Justice, yung panel of prosecutors na may hawak ng kaso ngayon, tingin namin anytime next week lalabas na yung resolusyon ng DOJ panel. Sana pag lumabas 'yon pabor sa amin sana yung kaso ng qualified trafficking, at pag 'yon ay naging pabor sa amin, malalabasan ulit siya ng warrant of arrest. Sasampan na sa korte yan, pagka ganon. Yes, aakyat na po sa yung information ay aakyat na sa korte at saka lalabas na yung warrant of arrest. Ilan ang kasama ni Alice Guo naman dito sa kasong ito? Hindi ko matandaan kung ilan, but ang mga primary na mga naalala kong kinasuhan dito ay yung kanyang mga Chinese partners na sila Wang Ziyang, sila Xiang Ruijin at saka si Lin Baoying. Si Lin Baoying at saka si Xiang Ruijin, remember, these are the 2 individuals who were convicted in Singapore for the largest money laundering case in that location. Also, nakasuhan din dito sila yung mga incorporators at saka mga officers ng Baofu, Hongsheng at saka ng Sunyuan. So marami-rami din po sila. So may mga Pilipino rin nakasama? Yes, dito? Yes. Including Mr. Dennis Cunanan. At sino pa po? I forgot the other names, but all the incorporators, sila Telma Laranan, sila Mercy Santos, all of the incorporators nitong Sunyuan at saka Hongsheng. Ang pagpapakilala kasi ng mga Pilipino, hindi naman kami ginamit lang yung aming identity nitong mga taong ito, ng mga Chinese na ito, but we beg to differ because apparently that's not the case, no? Talagang they willingly allowed themselves to become incorporators of the scam farms, kaya sinusukan po namin. Sir, bakit naging 87 counts ito? Lahat ba ng mga bank transactions nila sinama rito or mga pagtatayo ng mga buildings na hindi maipaliwanag kung saan ang galing yung pera? 87 counts of money laundering because 87 transactions that proceeded from illicit proceeds, unjustified transactions within our banking system. Mind you, Sir Jarius, yung 87 counts na yan is only the first filing. We're still
the task group under AMLC, IACAT, and PAOK, CIDG, we're still looking at a good number more. So probably in the next few weeks, you will be able to file additional charges of money laundering against these people. Si Alice Guo ay sangkot doon sa all 87 counts, sir? Yes. Emanated kasi ang basically focal point are accounts that are associated to Alice Real Guo or Guo Ping. So sangkot siya sa 87 counts na yun. Alice Guo and 35 others. So 36 sila lahat 36, na kinasuhan ng 87 counts na ito. Si Cassandra Leong na doon naman sa Porac na nasasakdal, ano? Kasangkot din siya dito sa money laundering sa Bamban, Tarlac? Yes, kasi ang ating alegasyon is yung Bamban at saka Porac are interconnected. Kumbaga meron kami kasing na-establish na may profit sharing yung dalawang kumpanyang ito. And si Cassie Leong, despite all her protestations, despite all the innocence that she is feigning, is not the innocent young woman that she is. No, talagang parte siya ng isang malaking criminal organization. I see. Ngayon, so yun namang dineport ninyo, sir, as a last question, sir. Yung dineport ninyo also this week, ano, mga tiga Porac at Bamban ba ito na mga natiklong mga dayuhan, sir? Yes, sir. Originally, 88 po talaga silang i-deport kahapon. Kaya lang, yung tatlo, yung dalawa, hindi natin naihabol yung kanilang implementation order. Dahil? Dalawa. May mga kulang pang dokumento. The usual, yung mga NBI clearances and so on and so forth. Bago kasi, yung dalawa kasi, bagong nahuli yon from Clark Development Corporation. No? Then, yung isa naman, ito yung nakalulungkot. Kasi yung isang ito, 3 times lang na-offload. Meron kasi siyang kaso dito sa Pilipinas na dahil doon, merong precautionary hold departure order. Kaya lang yung kaso niya, matagal nang na-dismiss. So, kami ng Bureau of Immigration, trinabaho na ng Bureau of Immigration na malift yung PHDO sa kanya kasi nga dismiss na yung kaso. So, nalift na ng Bureau of Immigration. Naayos na nila sa korte and so on. Then, nitong August, last week, meron na namang lumabas na PHDO sa kanya. So nalaman lamang namin the night before the deportation. So sabi namin may salbahe talaga rito kasi ginagawa nilang lahat para hindi may deport itong taong ito kasi panibago na namang PHDO. Chinese po ito. Tapos yung isa, Sir Jarius, nagwala sa loob ng eroplano kaya na-offload po siya. Kaya 4 yung offloaded kahapon. Yung nagwala na yun, Chinese, tsaka itong may THDO, Temporary Hold Departure Order. Pero yung 4 pong ito, lahat po itong 4 ay mga Chinese nationals. So, 84 na lang po ang ating naipalipad kahapon. So, going back to your question, a good number of them were remnants of our detainees coming from Sunyuan or yung sa Bamban. The other half came from Lucky South 99, first batch of deportees for Lucky South 99. At yung mangilan-ngilan ay yung mga nasawata doon sa maliliit na raid ng ibang ahensya dito sa CDC, sa Clark Development Corporation. So ang kanilang ano po? Puro Chinese po itong 84. All are Chinese. So yung kalahati sila ay madidetine doon sa Shanghai because the Shanghai police is handling the case in relation to Bamban. Then yung kalahati, yung galing Lucky South, they will be from
from Shanghai, ilipat pa sila papunta sa Xi'an, sapagkat Xi'an Police naman ang may hawak ng kaso nitong Lucky South 99. I see. So lahat sila may sakdal na rin sa China, kung ganon. Yes, kaya ayaw lahat nilang ng pauwiin mga sila ron. nakukuha natin ng mga Chinese, may kaso po talaga sila. I see. At may kaso rin doon. Pero dito, hindi nyo na isinama sa mga sakdal dito. Ganun po ba? Dito, yung mga bosses lang yung ating isinasakdal dito. I see. Okay. Thank you very much po sa pagbigay nyo ng itong mga updates po na ito. No? Very interesting po ito kung paano po ang ginagawa ng ating pamahalaan para masawatan na itong mga illegal na ito. Thank you very